Umpisa na natin sa nagbabantang bagyo. Nako, ito ba ay magde-develop into a full-blown something na kahit anong schedule mo pa sa buhay mo na personal o sa politika? Kausapin natin ngayon ang mulang pag-asa na weather specialist si Ana Clauren Orda. Kumusta, Ma'am Ana? Magandang hapon po. Si Lord po at si Denise. Magandang hapon po. Yes. Magandang hapon po, Sir Lourdes at Ma'am Denise. Update po tayo sa binabantayan nating low pressure area na kung saan huli nga po natin ito namataan sa laying 230 kilometers silangan po ng Tuguegarao City, Cagayan. At sa kasalukuyan, mataas pa rin ang tsansa na ito ay maging isang bagyo at lalapit pa rin po ito dyan sa may bahagi po ng Northern Luzon area. At kung sakali maging bagyo, tatawagin po natin itong bagyong CBC. At sa ating pagtaya po, itong LPA na may chance na maging bagyo ay inaasahan natin na magdudulot ng katamtaman hanggang sa malakas na bugso ng mga pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera and Region, pati na rin po sa Cagayan Valley, Aurora at Nueva Ecija. Dahil naman sa habagat, dito po sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas and the rest of Central Luzon ay makakaranas din po ng maghapong maulap na kalangtan at may mga kalat-kalat na pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Kaya sa mga kababayan po natin na apektado nitong LPA pati na rin ng habagat ay pinag-iingat po natin at pinaghahanda yung ating mga kababayan lalo na po bukas hanggang sa Friday, no? Ina-expect po natin na posibleng malakas na mga pag-ulan ang aasahan po natin sa malaking bahagi po ng Luzon including Metro Manila. Ma'am Ana, yes po. Mukhang malapit-lapit na po siya sa Luzon landmass, ano? Yes, so po. wala na pag-asa na malulusaw to. Opo, ang nintay na lang po natin ngayon ay yung fully mag-intensify po siya into a tropical depression. Ma'am Ana, compare po natin sa nung isang taon, mga gantong panahon ho ba may pumasok na rin ho ba nga bagyo nito o Opo, yung last year po meron na rin po tayong mga bagyo po, no? Yung July po kasi isa po ito sa buwan na kung saan ay kumbaga po yung frequency o yung dami ng bagyo ay mas madami po kumpara sa ibang buwan. Ngunit yung track po natin o yung usual na dinadaanan po ng mga bagyo kapag July ay pwede po mag-recurve, kumilos palayo or pwede rin nga pong dumaan dyan sa may central or southern Luzon area. Typically po ba, ilan po yung pumapasok na bagyo during the month of July at mga ilan pa po kaya yung pwede nating abangan na bagyo ngayong taon? Yes po, ngayong buwan po ng July, no, ay halos sa forecast po natin ay nasa 2 hanggang 3 bagyo po yung posibleng pumasok sa ating area of responsibility. Ganon din po pagdating ng August at September. Then October hanggang bare months po, bababa po ito, no, ng mga 1 hanggang 2 bagyo. Right. So, okay. Ma'am Ana, napansin namin parang may bagong nakakabit sa iyong apelido. Kayo ho bang magko-congratulate ho ba kami sa inyo? Opo, pero medyo matagal-tagal na rin po. Oh. Well, congratulations still. Salamat po. Hindi pa rin huli para tayo'y makisama sa kapista ni Ma'am Ana. Okay. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga tagapag-asa, Ma'am Ana. Salamat po. Yan po mga kapatid, si Ana Clauren Orda. Oo, napahaba. Ang ating weather specialist from Pag-asa.